Tingloy ang nag-iisang island municipality ng lalawigan ng Batangas. Ayon sa kwento-kwento, ang mga unang nanirahan sa isla ay ang mga Batanggenyong tumatakas mula sa mga Kastila. Nang nakita nila ang malapraisong isla, ay tuluyan na silang nanirahan dito. Ngayon, isa na itong destinasyong pinupuntahan ng mga biyero at bakasyonistang tumatakas mula sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Paano ho nagsimula yung inyong hotel? Hotel? Hindi, kasi 90s pa, may mga kasama kami sa religion namin na pumupunta dito pero hindi nila ini-endorse ito. Opo. Kasi ito pangit pa yung pagkaraniwan yung ang mga basura na andyan. Basta alis dating ang basura. Ngayon, 2016 lang nagsimula yan. Pero kami, may matagal nagpapatuloy. Naintindihan. Basta alam nila, si Nanay Rosie may mga bisita, ganon. Opo. Tapos meron ako naging bisita. Siya talaga ang nag-post ito. Sabi Nanay, gagawa ko kayo ng Facebook. Hindi ko naman kasi alam pa yung mga Facebook na yan. Ano pong taon to? 2016. 16 pa. Oo, Okay. 2016. Kala ko ano pa, mga 1990 o... Ay, wala pa yan. Ito ay arumahan. Ito, arumahan, tapunan ng basura. Pero meron na kami bisita. Apo. Kami pa lang talaga. Bakit? Merong mga kapitbahay ko, kapitbahay ko. Sabi ko gusto niyo magpatuloy. Ayun. Ayan. Kawawa naman yung gustong pumunta rito. Wala matutuloy yan. Pati negosyo din po yun. Kahit pa paano, di nagbayad sila. Yun. Tapos, may nag-Facebook doon sa dulo doon. Pinupuntahan din sila. Unti-unti. Ano po yung mga buwan na talagang dagsa yung mga tao? April. Semana Santa. Oo, yan. Napakadami. At saka, minsan, nung nakaraan, long weekend. Usually yan, eh. Dahil wala na ditong pangingisda. Wala na. Tulad ng snorkeling, yan. Island hopping, kikitaan na ng mga tao. Kasi malaking tulong sa pangkabuhayan nila. Isa sa pangunahing atraksyon ng isla ng Tingloy ay ang White Beach ng Masasa. A long stretch of sandy cream white beach, perfect for walking and swimming for the family. Bukod dito, pwede ring magrenta ng mga bangka para sa island hopping sa malalapit na mga atraksyon tulad ng Sombrero Island. Halos kalahating oras ang boat ride papuntang Sombrero Island, kaya maglaan ng kalahating araw para sa sightseeing at snorkeling. Maglaan naman ng budget na 1,500 pesos kada bangka para sa 3 biyahero na to. Isang private property ang Sombrero Island at may hiwalay na entrance fee kung gusto nyong dumaong dito. Pero pwede naman na tumigil lamang ang bangka malapit sa isla. Dito, makikita rin naman ang malinaw na tubig at ang magagandang isdang lumalangoy-langoy sa ilalim. Makilungi ka na rin! Sombrero Island, pwede rin gumaong at pumasok sa isang mini cave sa gilid ng isla ng Tingloy, ang Marina Cave. Kasama ito sa island hopping package. So, magtampisaw na tayo sa Masasa Beach. Doon na tayo natulog, kain, everything. Pumunta tayo sa Sombrero. Nag-snorkel. Nag-free dive. Wow, we marveled at the very clear water. Plus, really nice corals. Ibig sabihin nun, corals is equivalent to nice fishies. Anyway, we are here situated at Marina. At pinupuntahan ng mga tao to dahil
One, nakikipag-picture sila dahil ito yung pinag-shootingan. Two, maganda nga naman. Pagpasok mo dito sa cave, hindi ka mawawala. May dalawang labasan. Actually, maganda kasi, pag pumasok kayo sa loob, tapos doon matatanong mo yung dalawang butas ng caves. Ng island hopping activities, magandang pagbalik sa inyong tutuluyan ay diretsong kainan na. Aba syempre, nakakapagod at nakakagutom, hindi ba? Pagdating nyo, hindi naman white sand, yung sakto lang. Makikita nyo kagad yung mga transient homes. Parang yun yung nakikita ko transient homes or homestay na very, very simple. 400 pesos per head. Walang aircon, may electric fan. Siyempre may kutsyon. Siyempre kayo kailangan magdala ng sarili niyong kumot, toiletries. Meron akong na-experience na isang kwarto na may sariling banyo din, pero walang shower head. Ano to? Tabo. So that's how simple it is. If you opt to stay in an air-conditioned room, meron din naman. I think 2,500 for 2. At 7,500 for 10 packs. Now, we go to the food, which is a very important aspect of your travels all the time. Pwede naman kayo magdala ng pagkain, pero para sa amin, okay din na you give business to them. So, you let them cook for you. Ano po yung kaya nilang i-prepare at i-ahin for you? Siyempre, iba't ibang klaseng seafood. Meron din silang nilaga, karne, baka. Pero, diyan ka sa tabing dagat stone's throw away. Ang dami nilang pwedeng huliin na masarap na isda. Sila dyan ay piniritong isda. Pusit. Kakadikit-dikit lang talaga yung mga transient homes, restaurants. Siguradong magkakakilala sila lahat. Nakakatawa, galing sa kwarto ko, nakabukas ang bintana. Habang naliligo ako, naamoy ko kung ano niluluto. Ganun kadikit-dikit yung mga establishmento. Isang simpleng hapunan, simpleng tuluyan, simpleng karanasan na hindi matutubasan ng pera. Ano, nabiting ka sa biyahe? All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!